FM Live Drama. Hello mga idol! Itago niyo na lang po ako sa pangalang Rudy. 35 years old, from Sampaloc, Manila. Isa akong seaman mga idol. Pero sa kasamaang palad, hindi ako agad nakasampa sa barko dahil nalulung ako sa bisyo. Marami rin akong nagawang iskandalo noon. Dahil aminado ako sa pambababae ko mga idol. At dahil dito, nagkasira-sira na ang pamilya ko. Iniwan ako ng asawa ko na si Mila at nilayo niya sa akin ang anak ko na si Natnat. At ngayon, sinusubukan kong ayusin yung buhay ko mga idol. Dahil iisa lang naman ang gusto ko eh. At ito, ang makasamang anak ko. Maraming salamat po mga idol. Muli ito po si Rudy. And I thank you. Mila? Mila? Ano ba? Ba't pabalik ka ng balik dito? Mila, nagmamakawa ko sa iyo. Baka pwede kong mahiram ng anak natin. Ang kulit mo naman eh. Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo na hindi nga pwede? At hindi na pwede. Hindi magiging pwede kahit kailan. Bakit ba pinagdadamot mo si Natnat sa akin? Eh tatay niya naman ako, di ba? Tatay? Kailan ka pa naging tatay? Eh kaliwat kanan nga babae mo. Tapos sigurado ako hanggang ngayon, lulong na lulong ka pa rin dyan sa ginagawa mong bisyo sa sarili mo. Mila, nagbago na ako. At huwag mong idadamay sa problema natin ng anak natin. At saka isa pa, Mila naman, ano bang isang araw lang maghiramin ng anak natin? Hindi naman problema, di ba yon? Ma, sino yan? Anak, pumasok ka sa loob. Papa? Nat, halika. Halika dito. Halika dito, Nat. Anak, alika nga dito. Rayma. Umalis ka na nga. Si Papa. Pumasok ka na sa loob. Ah, Pumasok ka sa loob ngayon din. pero ma, si Papa ngayon ko Hindi ka lang siya makikinig sa akin, nakita. papaluin kita. Mila, huwag mo na magganyan yung anak natin. Pumasok ka sa loob, anak. Okay. Nat. Papa. Hoy, eto ang sinasabi ko sa'yo ha. Tigilan mo na kami ng anak ko. Pwede ba? Umalis ka na nga dito at huwag ka nang babalik dito, Rudy! Buwisit na buhay na to. Pati ang anak ko, hindi ko makapiling. Pinagdadamot pa sa akin ni Mila. Ba't hindi ba siya maniwala sa akin? Anak. Ay, Diyos ko. Ano ba ito, Rudy? Bakit nagiinom ka na naman? Di ba sabi sa'yo hindi ka na pwede magiinom? Ma, isa lang naman ang gusto kong mangyari sa buhay ko eh. Makapiling ko yung anak ko. Kahit isang araw lang. Pero anong ginawa ni Mila? Pinagdamot pa sa akin! Eh, galit nga yung tao sa'yo. Ba't ba kulit ka ng kulit kay Mila? Pag lalo mo siyang kinulit ng kinulit, hindi ka talaga papayagan nun. Hayaan mo muna siya, anak. Ma, bakit kailangan pa ipagdamot sa akin ni Mila? Eh, anak ko naman yung tatay na. Tatay ako ni Natnat. Tatay na rin ako ng anak ko. Ano ba problema dun, ma? Sabihin mo nga sa akin. Walang problema. Ang problema iyan. Yung ginagawa mo na naman. Pinagugulo mo sitwasyon. Nagiinom ka na naman. Babalik ka na naman sa bisyo.
mawawala na naman ng tiwala sa'yo si Nat. Si Mila. Pati ang anak mo si Nat nadadamay. Ito na nga lang yung papakalma sa akin pag iinom. Babawalan mo pa. Anak, ayusin mo sarili mo. Para na sa ganon, maging karapat-dapat ka sa mag-ina mo. Alam kong marami akong pagkakamali at pagkukulang mga idol. Marami akong kailangan ayusin sa sarili ko para maging karapat-dapat ako sa anak ko. Matagal na rin kasi akong nalulong sa masamang gamot mga idol. Pero ngayon, malinis na ako at hindi na ako bumabalik sa daan na yon. Halos araw-araw nagmamakaawa ko sa asawa ko na ipahiraman lang sa akin ang anak ko. Pero dahil sa galit ni Mila, binigyan niya pa ako ng restraining order mga idol para lalong hindi makalapit sa anak kong si Natnat. Boy. Kaya naman lumapit sa'yo pero kailangan kong gawin to eh. Ano ba yun pare? Tulungan mo naman sana ako para makabalik at makasampa sa barko. Nako, hindi kita pwede matulungan dyan. Wala naman akong magagawa dyan. Andyan naman si Tom eh. Tom! Uy, Tol! Long time no see ah. Kumusta? Tol? Okay lang naman. Tom, pare. Ito, malapit sa atin. Hindi ko matulungan to dahil alam mo naman yung background nito, di ba? Bakit? Ano ba sadya mo dito, Tol? Parang Tom, gusto ko sana makasampa sa barko ulit eh. Gusto ko maging seaman ulit. Ang problema, wala ko ibang malapitan, kundi kayo lang. Nako, Tol. Ang tanong, handa ka na ba ulit sumampa sa barko? Baka mamaya, yung background mo, bumalik ka na naman sa dati. Yari na naman ako dyan. Baka nakakalimutan mo, ako nag-recommenda sa'yo. Ako lagi nagbabalik sa'yo, Tol. Pero lagi mo akong ginadya eh. Pero Tom, Nagalit na yung utol ko sa akin eh. pre, wala naman akong ginagawang masama ngayon eh. At saka, kinalimutan ko na rin yung mga masasamang bisyo. Tsaka paggamit ng mga bawal na gamot. At alam ko, nabalitaan ko na-promote na yung uncle mo, di ba? Kapitan na to sa barko. Baka pwede mo naman hiritan yun. Makapasok ulit ako. Oo nga, Tol. Na-promote na si Uncle. Kaso lang, Tol. Siyempre, kahit ibakar kita doon, kailangan malinis yung medical record mo. Malinis lahat sa'yo, Tol. Hindi pwede basta-basta. Sampa nga ako mo sa amin, Tol. Kung sasampa ka na taga sa barko, maayos ka na. Para naman to sa pamilya mo, di ba? Yun na nga. Para sa anak ko. Sana matulungan mo ako, Tom. Di ba, Tol? Susubukan ko kung anong pwede kong gawin, ha? Para naman to sa inaanak ko, eh. Di ba, Tol? So, ngayon, eto, bibigyan kita ng mga papel. Eto. Accomplish mo muna yan, Tol. Tapos, subukan kong kausapin si Uncle para mabakar kita doon, ha? Salamat. Salamat, Tom. Hindi nga po pwede, Nay. Bakit pa pumunta kayo dito? Di ba nga ho, sabi sa korte, hindi kayo pwedeng makalapit sa amin ng anak ko. Ay, hindi naman kami kasama doon. Si Rudy lang naman ang hindi pwede. Lola! Ay, Apo! Kaya pala yan! Apo, kamusta ka na, Hi! Apo? Grade 1 na ako.
Ay, mabuti, Apo. Oh, sama ka kay Lola mo, ha? Sige, tara. Saan Para- tayo? Doon sa bahay para makakita mo ang tatay mo. Oh, pagluluto mga pancake. Ay, pancake. O, sige. Anak, Ma. doon ka na muna sa kwarto mo. Nag-uusap kami ng lola mo. Ay, sige, okay lang. Namiss ko na ang apo ko eh. Lola. Ay, ayun na lolo mo. Oh. Ay, talaga. May kinuha lang kasi ako doon sa sasakyan. Lo, Ay. mano po? Tawag ka na, Diyos. Parang dumami po yung putik na buhok mo sa balbas mo po. Napansin mo pa yun. Nag-usap na ba kayo? Mila, Ay. mawalang galang na rin, no? Kasi yung aming anak na si Rudy, isa lang naman ang hiling nun. Mahiram yung anak ninyo. Ang aming apo, si Natnat. At huwag ka mag-alala dahil andun naman sa bahay, kami naman yung makakasama nila. Kung nangangamba ka, kung ano kay Rudy, kung nangangamba ka sa kanya. Sandali lang ho Nak, pumunta ka muna dun sa kwarto, please. Dito na. Pumunta ka na muna sa kwarto. Nag-uusap-usap kami ng mga lolo't lola mo. Okay. Nay, tay. Hindi naman pwede kung anong gusto nyo. Ipipilit nyo ho sa akin. Mawalang galang na ho. Marami na akong tiniis dyan kay Rudy. Bakit ho ba pinagpipilitan ninyo? Baka nakakalimutan ho nyo. Nung nakaraan na ibinigay ko sa kanya yung anak ko, anong ginawa niya? Iniwanan niya. Lulong na lulong siya dun sa droga na ewan ko kung anong kinagamit niya. Mila, matagal na yon. Maayos na si Rudy ngayon. Sasampa na nga siya sa barko. Ang gusto lang niya makasama ang anak niya. Na hindi ho pwede. Ayokong mapahamak yung anak ko. Sana naman ho maintindihan ninyo. Saka kung gustong ayusin ni Rudy yung buhay niya, ipakita niya sa amin. Hindi ganito, kinukulit niyo po ako. Bawal ang galang na, Mila. Hindi ka namin kinukulit ng nanay mo. Nasa sa inyo naman yung pag-uusap. Basta ang importante, magkasundo kayong dalawa. Hindi ho. Pakiusap ho. Ayoko po kayong bastusin. Pero makakauwi na ho kayo. Respetuhin niyo rin po ako bilang ina ni Natnat. Natnat! Nak! Papa? Papa! Halika dito. Nandito ka? Ba't ka nandito? Sama ka sa akin. Kakain tayo ng ice cream. Di ba paborito mo yung ice cream? Pero wait lang. Papaalam mo na ako kay mama ha. Wait lang. Teka lang. Anak, teka. Bakit pa? Huwag mo na sabihin kay mama mo. Alam mo naman, nagalit sa akin si mama mo, di ba? At saka, pag nalaman ni mama mo yun, hindi ka papahiram sa akin. Hindi ka papasama sa akin. Hala. Kaya tara na. Ano ba gusto mong ice cream? Anong flavor ba gusto mo? Chocolate, tsaka mango, tsaka strawberry. Keso, papaluin ako nun sa pag di ako nagsabi. Hindi ka Sabihin papaluin mo muna. Sabihin ko muna. Paalam mo na ako. Mabait naman yun Halika si na, mama. sumama ka na sa akin. Dali na. Ayoko. Ako na magpapaliwanag kay mama mo. Halika na. Pa! Halika na. Sumama ka na sa akin. Ayoko, Papa! Halika na. Tara na, halika na. Kapal lang mukha mo, Rudy! May gana ka talagang kikidnapin mo yung anak ko? Mila, hindi ko kinikidam yung anak natin. Anak ko rin siya. May karapatan ako kung anong kailangan kong gawin sa kanya. Wala ka nang karapatan, di ba? At baka nakakalimutan mo may restraining order ka sa bata. Bakit ba ang kulit-kulit mo? Makulit ako dahil sa'yo. Bakit mo kasi pinagdadabot yung anak natin? Ha? Ano bang nasa isip mo? Wala namang gagawin mo sa anak natin. Wala na akong tiwala sa'yo, Rudy. Saka yung pag-iisip mo, alam kong hindi ka pa matino. Tignan mo nga Nagawa mong kunin yung anak ko. Nananahimik sa eskwela niya. Kukunin mo? Ha? Nagawa ko lang yun dahil sa'yo. Di ko alam
Hindi ko alam kung ano yung tumatakbo sa isipan mo. Kaya ito, parang akong nagiging tanga dahil sa'yo. Sarili kong anak, pinagtatamot mo. Wala ka ng karapatan sa anak ko. O di ba? Ito yung buhay na pinili mo. Naging makasarili ka. Kaya ngayon, huwag mo na kaming guluhin, Rudy. Dahil tandaan mo, pagbabayaran mo tong ginawa mo kay Natnat. Hindi kita titigilan hanggat hindi mo kami nilulubayan! Sa sobrang pangungulila ko sa anak ko, nakagawa ako ng hindi dapat, mga idol. Nabulilyaso lahat ng plano ko. At kinasuhan ako ng asawa kong si Mila. Pakiramdam ko sa pagkakataon na to, parang ang dilim-dilim na ng buhay ko, mga idol. Nawala na ako ng pag-asa dahil nakulong din ako ng ilang buwan. At dahil dito, hindi na naman ako nagkaroon ng tsansa na makasampa sa barko. At pakiramdam ko, mga idol, tila bang tumigil na ang mundo ko. Oh, anak. Welcome back. Buti nakauwi ka na. Salamat, ma. Sana nakulong na rin ako eh. Sana tumagal ako sa kulungan. Diyos ko. Hirap na hirap ka na nga doon. Gusto mo pa bumalik. Ano magiging saysay naman ng buhay ko kung hindi ko naman kapiling yung anak ko? Ay, nako, anak. Tumigil ka na nga. Hanggang kailan ka ba magiging ganyan? Hayaan mo na muna sila. Ang gawin mo, ayusin mo yung sarili mo. Panay ka ganyan eh, tignan mo naman sarili mo. Sa tingin mo ba, karapat-dapat ka pa rin sa anak mo? Wala kang trabaho. Ganyan ang utak mo. Anong mapapala sa'yo ng anak mo? Sige ka! Nay, alam mo naman kung gaano ko kamahal ang anak ko. At saka, binago ko ang sarili ko dahil sa kanya. Inintiyo ko yung ang babae. Pinagsisihan ko yun. Tinigilan ko yung mga masasamang bisyo. At bago ako makulong sasampa na sana ako sa barko. Lahat ng mga ginawa ko na sa tingin nyo masama. Sa tingin ng ibang tao ay masama. Pinagsisihan ko yun. Gabi-gabi, nung nasa kulungan ako, pinagdadasal ko na kung makalaya man ako dito. Isa pa rin yung mapupuntahan ko. Yung anak ko. Alam ng Panginoon yan. Alam ng mga kakosa ko yan. Kung gaano ko pinagmamalaki ang aking anak na si Natnat. Anak, may mga tao talaga na hindi mabilis magpatawad. Kaya sa ngayon, harapin mo na lang muna itong mga bagay na ito. Tanggapin mo sa sarili mo na marami ka pa talagang kailangang ayusin. At mali mo, darating din talaga ang panahon na makakasama mo si Natnat at ang asawa mo si Mila. Huwag ka sumuko, anak. Huwag ka susuko. Ay hirap isipin na ang iyong pag-ibig ay tuluyang mawawala sa akin.